Pag sinabi kong tuka, tuka! Bok, 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 bok. O, wag niyo susub-sub yung mga sisiw niyo sa kanin or tubig para mapainom sila, ha? Bad yun. Isang araw, pag uwi ko ng bahay galing school, hinanap ko agad si Chick Chick. Pero wala na siya sa kulungan niya. Asan kaya si Chick Chick? Jepoy, kain ka daw muna, sabi ni Mama. Hala, Chick Chick. Nawala kasi sisiw mo kanina. Nahulog sa drum. Ayun, nalunod. Pinaprito sa akin ni Mama eh. Kaya prinito ko. Huwag ka na umiyak. Mukha ka naman masarap eh. Kain ka na. Di ko sure kung pinaprank lang ako ng kuya ko noon, pero after nun, di ko na talaga nakita yung alaga kong sisiw. Dumating din yung time na umalis din si Kuya Makoy sa bahay namin. Actually, di ko talaga alam kung anong dahilan. At sa pamilya natin, meron tayong kapatid na masarap asar-asarin. Oh, Jenny, blow the candle na. Lo, tinulungan ko na nga eh. Arte naman ito. Naalala ko nung mga bata pa kami, hindi binigyan ni Mama ng pambiling paper doll si Jenny noon. Dahil medyo marunong naman ako mag-drawing, ginawan ko siya ng paper doll. Nag-drawing ako ng isang cute na babae sa isang papel at ginupit-gupit ko yung gilid hanggang sa maging paper doll na siya. Ayun, tuwan-tuwa si Jenny sa paper doll na ginawa ko para sa kanya. Bukod sa paper doll, nag-drawing din ako ng mga maskara at umarte din kami mga superhero. Astig, no? Sabi nila, pag may pagkain daw, dapat hating kapatid. Pero minsan, mas masaya mong buraot eh. Ano yan? Cheeseburger, bigay ng ninang ko. Gusto mo? Di bili ka. Natikman ko na yan dati. Pangat yung lasa, hindi naman yung masarap. O hindi masarap kaya. Sige nga, patikim nga niyan kung masarap. Lolo mo, tikim. Ano ka, hilo? Damot, pag binilang ko ni Mama, huwag kang hihingi ito na nga. Basta isang kagat lang Mama! At dahil sa diskarte nila Mama at Papa, nagka-second floor ang bahay namin kahit gawa lang sa kahoy at plywood. Isang hapon, nag-drawing ako nun sa second floor kasama ko si Jenny. Kaya Jeff, sarap maglambitin dito sa bintana, oh. Tara! Pagkatingin ko sa kanya, nakita ko siya na nakalambitin sa bintana namin at nakaapak sa may dingding sa may bandang harap ng bahay namin. Pag ikaw nahulog yan, ewan ko lang sa'yo. At dahil paulit-ulit yung lambitin niya, biglang nabutas yung dingding na inaapakan niya. Kuya Jeff! Ay, hala. And yes, natawa na lang akong bigla makita akong butas yung dingding namin at muntik na siya mahulog sa baba. Pero wag kayong mag-alala, tinulungan ko naman siya makakyat at hindi naman siya gaano nasaktan. Sa ngayon, si Ate Daisy nakatira na sa Batangas kasama ng anak niya at ng asawa niya. Si Ate Daday naman, siya na yung nakatira sa bahay namin sa Pasay kasama ng anak niya at ng asawa niya. Kay Kuya Makoy, honestly, wala na talaga akong balita. Jenny, kung saan ka man naroroon ngayon, sana masaya ka na dyan. Hoy, Kuya Jeff! Huh? Anong pigsabog mong bobo ka? Buhay na buhay pa ako, hype ka! Sa ngayon, may asawa at anak na si Jenny. At minsan dumadalaw din siya sa bahay namin kasama ng mga anak niya. Nagkakatawanan na nga lang kami kapag naalala namin yung mga childhood memories namin noon eh. Siguro ang sad part lang sa pagiging bunso is may kita mo isa-isa nang umaalis yung mga ate at kuya mo para bumuo na sila ng sarili nilang pamilya. At bilang bunso, ikaw nang sasalo lahat ng responsibilidad na iniwan sa'yo ng kapatid mo sa pamilya nyo. Masarap sa pakiramdam may mga kapatid tayong handang makinig sa mga problema natin. Minsan nga kung sino pang di mo katugo, sa kanila mo pang mararamdaman ang pagiging tunay na kapatid. I-treasure din natin sila. Nagpapasalamat pa din ako, meron pa din ako mga kapatid na sumusuporta sa talento ko. Ikaw man sila madalas makasama, nararamdaman ko naman sa kanila ang suporta bilang kapatid. Para sa lahat ng panganay na nagsisilbing pangalawang magulang sa mga kapatid nila, at sa lahat ng bunso na pumapasa ng responsibilidad ng buong pamilya nila, saludo po ako sa inyo.